Noong panahon ng medieval, ang mga taong nakatira malapit sa tubig ay nanunumpa na mayroong isang mahiwagang ibon. Habang nakabuka ang mga pakpak, lilipad ito sa tubig, lumilikha ng napakagandang tanawin na pati isda ay tumataob. Sumusuko ang mga isda sa himpapawid na mandaragit na ito na may matalim na titig na tumatagos sa kailaliman ng tubig para makita ang hindi naghihinalang biktima at mga kuko na matalim na parang punyal. Kayang buhatin ang biktima na 3 beses ang bigat ng katawan nito. Ang kahangahangang mga ngaso na ito ay biglang sumasalpok pababa nang may walang kapantay na katumpakan at mabilis na inaagaw ang kanyang huli mula sa kailaliman sa isang mabilis at maayos na galaw. Kilalanin ang mailap na agila dagat mandaragit sa tubig. Ang agila dagat Pandion haliatis ay malaking mandaragit na kumakain ng isda at matatagpuan sa buong mundo. Kaya nitong manirahan sa maraming tirahan. Basta malapit sila sa anyong tubig na may sapat na pagkain. Ang dakilang asul na tagak ay halos 3 beses na mas malaki kaysa sa agila dagat. Pero dahil sa malas, nagkamali ang kaawa-awang nilalang na lumapit masyado sa pugad ng agila dagat. Walang pag-aalinlangan, agad na kumilos ang matapang na agila dagat at tinulak ang tagak mula sa kinatatayuan nito. Pagkatapos ay sinimulan ang walang humpay na habulan. Halos tuluyang mapatay ang tagak. Habang lumilipas ang panahon, tinawag ang ibon na seahawk, riverhawk at fishhawk at may dahilan ito. Ang agila dagat ay isang bihirang ibon na matatagpuan halos saan man sa mundo, maliban sa nagyayelong disyerto ng Antarctica. Isang kaakit-akit na aspeto ng agila dagat ang lalim ng koneksyon nito sa mga alamat, kabilang ang kwento mula sa dula ni William Shakespeare na Coriolanus. Hinabi ni William Shakespeare sa akdang ito ang isang kwento tungkol sa alamat ng mga taong humuhuli ng agila dagat. Sabi ng alamat, habang lumilipad ang agila dagat sa ibabaw ng tubig para maghanap ng biktima, dahil sa maringal niyang presensya, nalilito ang mga isda at tumitihaya, waring sumusuko sa karangyaan ng ibon. Gayunpaman, sa kasalukuyan, hindi na napapansin ang ganitong pag-uugali. Ang paniniwalang ito ay parang makatang paglalarawan sa husay ng lawin, ngunit marahil ang paghanga ay dahil sa kamanghamanghang itsura ng ibon. Ang nilalang na ito ay may makinang nakayumangging balahibo sa itaas ng katawan. Nakapansin-pansin ang kaibahan sa puting dibdib na may pinong kayumangging guhit. Ang ilalim ng tiyan nito ay busilak at malaniebeng puti, habang ang ulo ay obra maestra ng likas na sining, tampok ang puting korona at madilim na tila maskarang batik na lalong nagpapatingkad sa kaakit-akit nitong mga mata na may gintong hanggang kayumangging iris, na nagbibigay ng mas mapanuksong alindog sa napakamajestikong anyo. Tulad ng ipinapahiwatig ng iba't ibang pangalan nito, ang osprey ay tunay na eksperto sa isda dahil halos 99% ng kanyang pagkain ay binubuo ng isda. Para magtagumpay sa pamumuhay na mahilig sa isda, biniyayaan ng kalikasan si osprey ng kakaibang mga pisikal na katangian at mga astig na galaw sa panghuhuli. Bagamat hindi gaanong magaan si osprey na tumitimbang ng 2 hanggang 4 na tuldok 6 libra at may habang 22 hanggang 26 na pulgada, ipinagmamalaki niya ang pakpak na abot 50 hanggang 71 pulgada. Ang laki at lawak ng pakpak nito ay tumutulong para makalipad ng malayo, mabilis, at makahuli ng mas malalaking biktima kaysa ibang ibong kasing laki niya. Magkakamukha ang lalaki at babaeng osprey, pero mas payat ang katawan at makinis ang pakpak ng adultong lalaki. Bukod dito, ang marka sa dibdib ng lalaki ay madalas mas mahina o wala kaysa sa babae. Sa panghuhuli, nagiging mabagsik na sandata ang matalim na titig ng osprey. Ang matalim na paningin nito ang dahilan kaya nitong makita ang mga bagay sa ilalim ng tubig mula 3-3 hanggang 1-3 talampakan habang bumibitin sa ere at tumututok sa target para sa eksaktong kalkulasyon. Isa na namang adaptasyon na nagtatangi sa kanila mula sa ninuno at bagay sa estilo ng panghuhuli. Ngayon, kitang-kita na ng osprey ang target. Bigla itong bumibilis ng hanggang 50 milya kada oras bago sumisid ng paamuna sa tubig. Kapag nanghuhuli ng isda, kahanga-hangang sumisisid ang mga osprey, minsan ay lubos na nilulubog ang sarili. Inaayos nila ang anggulo ng paglipad para mabawasan ang pagbaluktot ng imahe ng isda dahil sa refraksyon.
Ang matapang na osprey na ito ay sumisid sa tubig, naglalaho sa ilalim ng mga alon sa isang nakakakabog na sandali. Pagkatapos ay lilitaw itong matagumpay na may hawak na dambuhalang hito gamit ang matitinik nitong mga kuko. Kadalasan, ito ay nahuhuli ng maliliit na buhay na isda. May bigat na nasa pagitan ng 5-3 hanggang 10-6 na onsa. Ang estruktura ng katawan nito ay napakahusay. Kaya nitong manghuli ng kahit anong uri ng isda na may bigat na hanggang 4 tuldok, 4 libra. Minsan gayunpaman, ang nahuhuli ng agila dagat ay mas mabigat pa kaysa sa sarili nitong timbang. Noong 2005, isang dambuhalang agila dagat ang namataan na sumunggab ng 62 libra na hilagang pike, 3 beses na mas mabigat sa katawan nito. Isa sa mga pinakakahangahangang kakayahan ng panghuhuli ng agila dagat ay ang kakayahan nitong makalipad muli kahit na lubusang lumubog ang buong katawan, balahibo at lahat sa tubig. At may malaki pang nahuli gamit ang mga kuko nito. Nagawa ito ng agila dagat dahil sa mamantika at makapal nitong balahibo na tumataboy sa tubig. Ito ay hydrophobic, sabi nga nila, at nagbibigay daan para makalipad pa rin kahit pagkatapos sumisid. Bukod pa rito, may butas ng ilong ang mga ibong ito na kayang magsara para hindi mapasukan ng tubig habang gumagawa ng stunt sa ilalim ng tubig at kumukuha ng biktima. Espesyal ang paa ng osprey. May baligtarang daliri, matutulis na tinik at bilugang kuko. Kaya nilang mahigpit hawakan ang madulas na huli gamit ang 2 daliri sa harap at 2 sa likod. Ang mga kakayahang ito ay nagbibigay sa kanila ng karaniwang tagumpay na makahuli ng 25% tuwing sumisid sila at sa ilang pagkakataon ay umaabot pa ng hanggang 70%. Dahil sa galing nila sa pangangaso, minsan ay nakakaakit ang mga osprey ng hindi gustong atensyon, tulad ng lalaking osprey na ito. Matapos niyang maghanap ng pagkain para sa inakay, ligtas na sana ang nahuli niya. Pero bilang pinakamabilis na ibon, tinutukan ito ng peregrine falcon. Ang nagaganap dito ay isang epic na habulan, kung saan ipinapakita ng osprey ang isang galaw na kahit ang pinakamabilis na ibon sa mundo ay nahihirapang tapatan. Sandaling sumisid ito sa tubig bago dumaan ng mababa sa ibabaw. Mapanganib ang galaw na ito, pero wala nang ibang pagpipilian ang bihasang manghuhuli. Habang lumilipad sila, ipinapakita ng mga osprey ang kanilang nakakurba na mga pakpak at hinahayaan nilang nakalaylay ang kanilang mga kuko na parang may dating nakahawig ng mga seagull. Pero ang posisyong ito sa ere ay hindi lang basta pagpapakitang gilas. Tinutulungan talaga nito ang kanilang husay sa pangingisda, pinapahusay ang kanilang pagsisid at nagbibigay ng dagdag na ganda sa kanilang paglipad. Kaya naman kahanga-hanga silang panoorin sa himpapawid kapag natapos na ang kapanapanabik na panghuhuli. Karaniwan, kumakain ang mga osprey ng kanilang nahuling isda mula sa malapit na sanga, pero napapansin din silang nagdadala ng isda sa mas malalayong distansya, marahil para mag-enjoy ng kanilang pagkain sa mas tahimik na lugar. Bagamat isda ang pangunahing biktima nila, hindi rin tumatanggi ang mga osprey na magdagdag ng iba sa kanilang menu paminsan-minsan. Target nila ang daga, kuneho, liebre at iba pang maliliit na hayop, pati na rin ahas, pagong, palaka, ibon, salamander, kabibe at crustacean na nagpapakita ng kanilang galing mag-adapt at pagiging oportunista sa ligaw na kalikasan. Nakakagulat, sa kabila ng kanilang karaniwang mabagsik at mandaragit na ugali, nagpapakita ang mga osprey ng kakaibang pagtitiis o pagtanggap sa mga tao. Sa katunayan, madalas silang pumipili na gumawa ng pugad malapit sa mataong mga highway o sa gitna ng abalang mga lungsod. Pero, syempre, ang kanilang matutulis na kuko ay maaaring magdulot ng matinding pinsala kapag sila ay napukaw o naistorbo. Kadalasang nag-iisa ang mga osprey pero minsan ay nagsasama sa maliliit na grupo tuwing malamig na gabi ng taglamig. Ang mga kahanga-hangang ibon ay nag-uusap sa pamamagitan ng sunod-sunod na matutulis na sipol na tinatawag na jeep o yuke. Ngunit kapag sila ay nabahala, lalo na malapit sa kanilang mga pugad, ang kanilang mga huni ay nagiging magugulong chicks. Nag-e-evolve ito parang isang Pokemon. Kilala ang mga osprey sa kanilang pagiging monogamous. Kadalasan ay nabubuo sila ng panghabambuhay na ugnayan sa kanilang kapareha. Nagkakaiba-iba ang panahon ng kanilang pagpaparami, depende sa kanilang kinaroroonan. Sa panahon ng tagsibol, ang magkaparehang magkasama ay nagsisimula ng 5 buwang paglalakbay ng pagtutulungan upang palakihin ang kanilang mga inakay. Karaniwan, ang babae ay nangingitlog ng 2 hanggang 4 sa loob ng 1 buwan. Umaasa sila sa laki ng pugad para mapanatili ang init ng incubation. At ang mga ito, na inaayos bawat panahon, ay nagiging tahanan ng maraming henerasyon.
Ang ilan sa mga ito ay tumatagal pa ng hanggang 70 taon. Ang mga itlog ng osprey ay ini-incubate ng humigit kumulang 35 hanggang 43 araw bago mapisa. At pagkatapos nito, ang mga bagong pisang sisiw ay umaasa pa rin sa kanilang mga magulang ng mga 2 hanggang 3 buwan. Nakakagulat na ang mga batang osprey ay lumilipad mag-isa sa kanilang unang migrasyon, umaasa sa sarili nilang pakiramdam imbes na sundan ang kanilang mga magulang. Noong huling ika-19 at unang ika-20 siglo, nanganganib ang populasyon ng osprey dahil sa pangongolekta ng itlog at pangangaso tulad ng nangyari sa ibang ibong mandaragit. Noong dekada 50 at 60, bumaba ang bilang ng mga osprey sa maraming lugar dahil sa malawakang paggamit ng dichlorodiphenyltrichloroethane at iba pang pestisidyo na nagdulot ng manipis at madaling mabasag na itlog, kaya nahirapan silang dumami. Sa kabutihang palad, ang pagbabawal ng dichlorodiphenyltrichloroethane at pagbawas ng pang-uusig ay nagdulot ng pagbangon ng mga osprey at iba pang apektadong ibon. Sa kasalukuyan, tinatayang nasa 100,000 hanggang 500,000 na mga ganap na osprey ang nabubuhay. Itinuturing itong list concern sa International Union for Conservation of Nature Red List. Ang pagdami ng osprey ay senyales ng positibong pag-unlad para sa ibong ito. Sige, salamat sa panunood at magkikita tayo sa susunod. Parang isda sa tubig, parang ako ang ibon. Papasok na ako sa... Sige, paalam.